Kamusta mga Kapinoms TV? Isipin mo ito, 7,641 na isla, libu-libong kilometro ng baybayin, at hindi lang basta dagat, kundi mga beach na kinikilala ng international travel magazines, environmental organizations at milyong-milyong turista sa buong mundo. Mula sa pink sand ng Mindanao, sa powdery white sand ng Visayas, hanggang sa dramatic limestone cliffs ng Palawan, ang Pilipinas ay hindi lang tropical destination. Isa ito sa mga pinaka-biodiverse at pinakamagandang coastal region sa planeta ayon sa iba't ibang global travel publications at marine studies. Sa videong ito, pag-uusapan natin ang 10 pinakamagandang beaches sa Pilipinas ngayong 2026. Tatalakayin natin kung saan ito matatagpuan, ano ang kakaiba sa bawat isa, at bakit patuloy silang hinahangaan hindi lang ng mga Pilipino kundi ng buong mundo. Handa ka na bang mag-travel kahit nasa harap ka lang ng screen? Simulan na natin. Number 10, South Beach. Sa pinakadulo ng Hilagang Luzon, matatagpuan ang isang beach na madalas tawaging Boracay of the North. Ito ang South Beach sa Pagudpud, Ilocos Norte. Ngunit kapag nandun ka na, maiintindihan mo agad kung bakit hindi ito basta kopya lang ng Boracay. Iba ang karakter nito. Mahaba ang kurba ng maputing buhangin, hindi ito masikip, hindi rin ito puno ng bars o loud music. Ang maririnig mo ay alon, hangin at mga dahon ng nyog na sumasayaw sa hangin. Ayon sa data ng Department of Tourism Region 1, ang Pagudpod ay isa sa pinakadinarayong beach destination sa Ilocos Norte, lalo na tuwing summer season. Ngunit nananatili pa ring mas low density kumpara sa mas commercialized beaches sa Visayas. Teka, ano nga bang espesyal dito? Unang-una, kristal ang linaw ng tubig lalo na tuwing dry season o March to May. Mayroon din itong fine to medium white sand, mas tahimik at mas relax ang vibe at ideal para sa pamilya at mga gustong umiwas sa party scene. May mga pagkakataon na kasama ito sa International Beach List bilang isa sa mga hidden tropical gems sa Southeast Asia, lalo na sa mga travel blogs at curated travel features. Narito ang ilan sa mga review ng mga dumarayo dito. Parang Boracay before commercialization. Napakatahimik at presko. Perfect for mental reset. Ang isa pang madalas banggitin ng mga travelers ay ang sunset. Hindi ito kasing dramatic ng west-facing Palawan sunsets, pero may sariling charm. Golden sky na humahalik sa kalmadong dagat. Kung gusto mo ng beach na hindi ka pipiliting magmadali, South Beach ang isa sa pinaka-underrated na kayamanan ng Hilagang Pilipinas. Number 9, Alona Beach. Kung diving ang pag-uusapan, isa sa unang pangalan na lalabas ay ang Panglao Island at sa puso nito ang Alona Beach. Matatagpuan ito sa Panglao Island, Bohol, isang 1.5 kilometrong stretch ng puting buhangin na punong-puno ng buhay, restaurants, dive shops, resorts at island hopping operators. Sikat ang Alona Beach dahil ito ang jump-off point papuntang Balingkasag Island, isang world-renowned diving site na kinikilala para sa marine biodiversity nito. Ayon sa Philippine Department of Tourism at International Dive Publications, ang Balingkasag ay isa sa top diving sites sa bansa dahil sa coral walls, sea turtles, at vibrant reef systems. Bukod sa diving, sikat din dito ang dolphin watching tours sa madaling araw. Kaunting trivia para sa Alona Beach. Ipinangalan ang beach sa aktres na si Alona Alegre matapos siyang mag-shoot ng pelikula rito noong 1970s. Mula noon, naging mas kilala ang lugar at naging tourism hub ng Bohol. Kung atmosphere ang pag-uusapan, mas lively ito kumpara sa South Beach. May nightlife, may international restaurants, may backpackers, may luxury resorts. Naririto ang madalas na review ng mga turista dito. Perfect mix of relaxation and activity. Best place to start your diving adventure. Medyo crowded sa peak season pero worth it. Ang madalas din banggitin ay ang accessibility. May direct flights na papuntang Panglao International Airport kaya mas madali itong puntahan kumpara noong mga nakaraang dekada. Kung gusto mo ng beach na may combo ng relaxation at adventure, Alona Beach delivers. Number 8,
Bonbon Beach. Ito ang isa sa mga biggest breakout beaches ng 2025-2026. Ang Bonbon Beach sa Romblon Island ay kamakailan lamang nakapasok sa World's 50 Best Beaches 2025-2026 list, isang international recognition na naglagay sa Romblon sa global spotlight. Ngunit ano nga bang meron dito? Isipin mo ang isang napakahabang sandbar na lumilitaw tuwing low tide, nagdurugtong sa main island at sa Bangog Island. Parang natural walkway sa gitna ng dagat. Walang malalaking hotel, walang beach clubs, raw, untouched, tahimik. Tunay na kakaiba rito ang natural sandbar experience, turquoise waters, minimal commercialization, at perpekto ito para sa drone shots at photography. Ayon sa local tourism reports, dumami ang bisita matapos ang international recognition. Ngunit pinapanatili pa rin ng local government ang environmental protection measures. Ang madalas na review ng mga turista dito ay ang mga sumusunod. Parang ikaw lang at ang dagat. Pinakamagandang sandbar na napuntahan ko. Underrated gem ng Pilipinas. Hindi ito para sa naghahanap ng luxury nightlife. Ito ay para sa naghahanap ng pure nature experience. Number 7. Kalangaman Island. Kung may beach na literal na postcard perfect, ito na iyon. Ang Kalangaman Island ay kilala sa napakahabang puting sandbar sa magkabilang dulo ng isla. Kapag high tide, lumiliit ito. Kapag low tide, para ka lang naglalakad sa gitna ng dagat. Ang pangalan nitong Kalangaman ay nagmula sa salitang langgam sa lokal na dialekto. Dahil kung titignan mula sa itaas, kahawig umano ito ng ibon. Dinadayo ng mga tao ang Kalangaman Island dahil sa extremely clear water, perfect sandbar symmetry, at limitado ang daily visitors, control tourism policy ng LGU Palumpon. May environmental regulations dito. Kailangan ng prior booking, may daily visitor cap para maprotektahan ang isla. Narito ang madalas sabihin ng mga pumupunta rito. Pinakamalinaw na tubig na nakita ko. Worth the boat ride. Simple lang ang amenities pero unforgettable ang view. Ito ang klase ng beach na hindi mo kailangan ng filter para gumanda ang larawan. Number 6. Cloud9 Allegra Beach. Kapag sinabi mong Siargao, unang papasok sa isip ay surfing, lalo na sa Cloud9, isa sa pinaka-iconic surf break sa mundo. Noong 2019, ang Siargao ay binansagang best island in the world ng Condé Nast Traveler, isang malaking international recognition. Ngunit hindi lang alon ang meron dito. Sa hilagang bahagi ng isla, matatagpuan ang Allegra Beach, isang mas tahimik, mas swim-friendly na alternatibo sa surf-heavy areas. Kung ang Cloud9 ay kilala sa world-class surf break, surf competitions at iconic boardwalk, ang Allegra Beach naman ay kilala sa calm waters, white sand at mas relaxed vibe. Matapos ang pananalasa ng Bagyong Odette noong 2021, muling bumangon ang Siargao. At ayon sa tourism recovery data, mabilis ang pagbabalik ng bisita dahil sa community-driven rebuilding efforts. Narito ang madalas sabihin ng mga nagpupunta rito, from surfing to soul searching. Island life done right. Babalikan mo talaga. Ang Siargao ay hindi lang beach destination, isa itong lifestyle. Number 5. Mahabang Buhangin Beach. Sa probinsya ng Camarines Norte, sa rehiyon ng Bicol, matatagpuan ang Calaguas Islands at sa puso nito ang Mahabang Buhangin Beach. Ang pangalan pa lang malinaw na, mahaba, at hindi ito exaggeration. Humigit kumulang 1.3 kilometro ng powdery white sand ang bumabalot sa baybayin. Marami ang nagsasabing ang texture nito ay kahawig ng Boracay noong hindi pa ito komersyalisado. Ang kakaiba sa Mahabang Buhangin Beach ay ang powder fine white sand, crystal clear blue water, camping culture at minimal commercial development. Ayon sa local tourism data ng Camarines Norte, ang Calaguas ay patuloy na dinarayo ng backpackers at campers dahil sa araw off-grid experience nito. Sa maraming bahagi ng isla, limitado ang permanenteng kuryente at wala pa rin malalaking hotel chains. Isang sinadyang hakbang para mapanatili ang natural na ganda nito. Kung experience sa pag-uusapan, wala ditong beach clubs, walang neon lights, walang luxury mall. Ang meron dito ay mga tent sa ilalim ng mga bituin,
bonfire sa gabi, at dagat na parang salamin sa umaga. Narito ang madalas na review ng mga turista dito. Parang Boracay 20 years ago. Best camping beach experience in Luzon. Worth the long boat ride. Dahil hindi ito ganap na develop, mahalagang planuin ng biyahe, magdala ng sapat na tubig, pagkain at essentials. Kung ang hanap mo ay unplugged, nature first adventure, mahabang buhangin ang sagot. Number 4, White Beach. Kapag sinabi mong beach sa Pilipinas, madalas Boracay ang unang pumapasok sa isip. Matatagpuan sa Malay Aklan, sa rehiyon ng Western Visayas, ang White Beach ng Boracay ay isa sa pinaka-iconic beaches sa mundo. Humigit kumulang 4 kilometro ang haba nito, nahahati sa Station 1, Station 2 at Station 3. Sa Station 1, mas tahimik, mas high-end resorts. Sa Station 2 naman, pinakabuhay dito, shopping at nightlife. At sa Station 3, mas relax at budget-friendly. Ano nga ba ang dahilan kung bakit sikat ang White Beach? Sikat ito dahil sa ultra-fine white sun na halos hindi umiinit kahit tanghali, consistent sunset views, at malawak na dining at activity options. Ayon sa international publications tulad ng Condé Nast Traveler at Travel Plus Leisure, ilang beses nang kinilala ang Boracay bilang isa sa best islands in the world. Noong 2018, isinara ito ng pamahalaan para sa 6-month rehabilitation upang mabalik ang environmental balance. Ayon sa DENR, bumuti ang water quality at naipatupad ang mas mahigpit na environmental regulations pagkatapos ng reopening. Alam niyo bang ang puting buhangin ng Boracay ay mula sa coralline sand? Kabilang na ang processed coral fragments na dulot ng natural marine processes, kabilang ang pagdurog ng corals ng ilang isda tulad ng parrotfish. Narito ang madalas na review ng mga nagpupunta rito. Still the best beach in the Philippines. World class talaga. Medyo mahal pero sulit. Marami ang nagsasabi, kahit gaano karaming bagong beach ang sumikat, Boracay remains a benchmark. Number 3, Great Santa Cruz Island, Pink Beach. Isa ito sa pinaka-rare beaches hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Matatagpuan sa Zamboanga City sa Mindanao, ang Great Santa Cruz Island ay kilala sa natural nitong pink sand. Ang kulay rosas na buhangin ay mula sa nadurog na red organ pipe corals na umahalo sa puting buhangin, isang natural na phenomenon. Kung ang usapan ay international recognition, noong 2017, kinilala ito ng National Geographic bilang isa sa 21 best beaches in the world. Isa ito sa kakaunting tunay na pink beaches sa planeta. Mayroon ditong mahigpit na proteksyon. Limitado ang bilang ng turista kada araw. Kailangan ng registration sa Zamboanga City Tourism Office. May environmental guide na kasama ang bawat grupo. Ito ay para maprotektahan ang fragile ecosystem. Kamusta nga ba ang experience dito? Hindi ito party beach, hindi rin ito resort heavy. Ito ay educational at ecotourism experience. Naririto ang madalas na review ng mga nagpupunta dito. Unbelievable pink sand. Parang nasa ibang bansa. Mahigpit ang rules pero worth it. Ang pagiging kakaiba nito ang dahilan kung bakit patuloy itong nasa global radar. Number 2, Nacpan Beach. Matatagpuan sa hilagang bahagi ng El Nido, Palawan, ang Nacpan Beach, bahagi ng tinatawag na Twin Beaches kasama ang Kalitang Beach. May humigit kumulang 4 kilometro ng Golden Sand Stretch, isa sa pinakamahabang open beaches sa Palawan. Ano nga ba ang dahilan ng kasikatan nito? Malawak na baybayin kaya hindi masikip, golden sand na naiiba sa tipikal na white sand, at libo-libong coconut trees sa paligid. Ang Palawan ay ilang beses nang kinilala bilang best island in the world ng international travel magazines at malaking bahagi ng reputasyong ito ay dahil sa mga beach tulad ng Nacpan. Kung experience sa pag-uusapan, kahit marami ang bisita, hindi ito nakakaramdam ng overcrowding dahil sa lawak nito. May mga beach bars at boutique resorts pero hindi ito kasing commercial ng Boracay. Naririto ang madalas na review dito. Isa itong real-life paradise. Pinaka-relaxing beach sa El Nido. Mas gusto ko ito kaysa sa island hopping lagoons.
Kung gusto mo ng cinematic beach landscape na hindi ka masisikipan, Nakpan ang isa sa pinakamagandang option. Number 1, Entalula Beach. At narito na tayo sa numero 1. Ang Entalula Beach sa El Nido, Palawan ay tinanghal na rank number 2 sa World's 50 Best Beaches 2025-2026, ang pinakamataas na ranking na nakuha ng Pilipinas sa naturang listahan. Napapalibutan ito ng matatayog na limestone cliffs, nakahawig ng dramatic karst landscape ng Palawan. Ang tubig ay malinaw, turkesang asul, parang hindi totoo sa personal. Ito ang ating number 1 sa listahan dahil sa exceptional water clarity, protected marine ecosystem, limited access, karamihan via island hopping tours, at dramatic limestone backdrop. Dahil kadalasang bahagi lamang ito ng highland hopping tours, nananatiling malinis at hindi overcrowded ang lugar. Naririto ang madalas na review dito. Pinakamagandang beach na nakita ko sa buong buhay ko. World class talaga. Hindi ka magsisisi sa boat ride. Ito ang klase ng beach na hindi mo kailangang i-edit ang larawan para magmukhang postcard. At iyon nga mga Kapinoms TV, ang 10 pinakamagandang beach sa Pilipinas. Mula sa tahimik at underrated na mga baybayin hanggang sa internationally ranked world-class beaches, isang bagay ang malinaw. Hindi pa natin lubusang nauubos ang ganda ng sariling bansa. Sa dami ng pagpipilian, may pang-camping, may pang-luxury, may pang-surf, may pang-soul searching. Ang tanong na lang ay hindi kung maganda ba ang Pilipinas. Ang tanong ay saan ka magsisimula? Bago tayo matapos, gusto naming malaman ang opinion mo. Alin sa 10 beach na nabanggit ang pinaka nagagandahan ka at pinaka na-excite kang puntahan? Mas gusto mo ba ng pink sand, golden sand o ultra white sand? Sa tingin mo, may beach pa ba sa Pilipinas na dapat mapasama sa listahang ito? I-comment mo sa baba ang sagot mo para mapag-usapan natin yan. Baka sa susunod na video, ang rekomendasyon mo na ang itampok natin. Huwag kalimutang i-like, i-share ang video at mag-subscribe sa ating channel para updated ka sa mga paparating pa nating videos. Mga Kapinoms TV, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ito ang Pinoms TV.